kang 8,000. O kung ngayon meron ka ng 15 or 17,000. Ang itatanong ko sa'yo ngayon, Chin, gusto mo na bang magbago yung buhay mo? Gusto mo na ba talagang makatulong sa family mo? Gusto mo na bang makaalis sa hirap ng buhay? Yes, yes, yes. Yes lahat ang sabi ko. So pag uwi ko ng bahay, hindi po ako makatulong. 3 nights. Kasi laging nasa utak ko, wala man akong 8,000 ngayon. Pero gusto kong magbago yung buhay ko. Hindi ka kasi yayaman, hindi ka magkakaroon ng resulta kung hindi ka nagsimula. So magsisimula ka muna. Buti na lang kamo yung business na ticketing na hindi naman so positive para sa akin kasi I'm from a mahirap na family. Pero because of this opportunity, I am very grateful. Palakpakan natin. Okay, opportunity na kasi pwede pala na yung kinikita ng isang OFW, pwedeng kitain pag nagsimula ka sa business natin. Okay? So anyway, to cut the story short, nagsimula din po ako na services lang. Okay? Ayaw ko muna nung networking. Kasi hindi yan para sa akin. Diba? That's not my cup of tea. Diba? Ayaw ko muna doon. Kasi ang iniisip ko, kung maging scam man ang company, kung sakaling mang maging scam itong business na to, wala akong nadamay. Ako lang. Okay? So, trinay ko muna sa business na ako ng ticket, okay, nag-remittance, etc. Nung napatunayan ko na totoo yung mga services, at may nakita akong na-inspire. Okay? Kaya naman, baka kayo magtaka, kung marami dito pinapakyat dito para magkwento. Okay? Kasi katulad mo rin, nakinig lang din ako dati, na-inspire ako sa nagkwento. Dati akala ko, pinagkikwento yan, scripted yan. Yung totoo, may script. May script. Ito sinasabi ko, may script. Alam mo naman, di ba? Pagpunta ko dito, wala akong script. Ano sasabihin ko? Di ba? So, syempre, sa 11 years kong ginawa, inaral ko na ano na ba yung mga dapat na alangan naman, di ba, ikikwento ko kung ano ba yung ulam ko kagabi. Tama ba? Ikikwento ko lang yung mga nararapat para ma-motivate ka, ma-inspire ka. Kaya ng same motivation, inspiration na nakuha ko nung may nagkwento. Dating may nagkwento lang, nakaupo na ako dyan. Sabi niya, noon wala akong pera. Ngayon, hindi ko problema ang pera. Dati nagko-commute ako. Ngayon, marami na akong kotse. Dati mahirap kami, wala kaming bahay. Ngayon, ito na yung mga bahay ko. Na-inspire ako, nanggigil ako, nagsimula ako sa positive thinking. Akala ko dati, pinapahirap na yung mga kotse dyan. Until may nakita ako. Mas nauna ako sa business ng May. May nakita ko from Butuan, pumunta ng Jensan. Nagsalita siya, nakita ko pa mahirap siya, magbibebe, tigamatay ng bebe sa palayan. Sabi ni Sir J ang pangalan niya. Sabi niya, nagsimula ako sa business na to, pero few months from now, nag-declare siya, magkakaroon ako ng kotse. Sabi niya ganun. After 3 months, bumalik ng Jensan. Gwapo na siya ngayon, naka-pustora na, napaliguan na, nabihisa na. Sabi niya, December, abangan nyo, lalabas yung kotse ko. Teka lang. Nauna ako ng May, siya ay mga July lang. Tapos may mga kotse siya, tapos ako hindi pa. Tama ba? Kasi bakit? Simple lang. Hindi naman kasi ako naniwala sa networking. Eh siya, humahataw na siya sa networking. Samantalang ako, kahit sabihin natin na nauna ako, pero hindi naman kasi ako tumakbo doon. Kaya kahit na nahuli siya sa akin, tumakbo siya, nauna siya sa akin. December, nag-video ko si Press sa amin. Sabi niya, tingnan nyo, sino ang kasama ko? Ang nagdadrive ng kotse, si Sir J. Palakpakan natin. Nakakotse na siya. So, hindi pala dito pauna-una. Hindi to pauna-una. At hindi rin to patalinuhan. Kasi yung Sir J na yun ay high school graduate. Hindi tayo nag-discriminate dito. Ang pino-point out ko dito, hindi tinatanong dito kung matalino ka. Hindi tinatanong dito kung graduate ka ba. Ang tinatanong dito, may pangarap ka ba? Yes! So dati, ako, naku, pangarap. Hindi na ako naniniwala dyan. Kasi bakit? Kung ikaw ay magsasahod ng 8,000 sa ating
motor man lang? Kulang yun. Tama ba? Hindi na kasya sa pag-commute yun eh. Kaya lang, okay, ipapas lang natin, nung na-inggit ako, nagkaroon ko positive inggit, na dating kasama na namin sa Jetta, tapos ngayon may kotse na, naamoy ko pa bago, nakasilopin pa yung mga upuan ng kotse, doon ako nasimula na, totoo pala. Kasi, I am one of those na to see is to believe. So, naniwala ako, mas naniwala ako. So, dati, grabe yung pride ko, binaba ko ngayon, total submission, sabi ko kay Apply, ituro mo sa akin lahat. Sabi niya, Chim, okay lang paturuan kita, ikaw dalawang kurso mo, ako 2-year grad. Sabi ko, hindi ako yumaman sa pagtuturo. At hindi ko rin guarantee kung yayaman ako pag ako naging accountant. Pero kung ituro mo sa akin dito, mentor, kahit mag-tumbling, gagawin ko. Basta mag-guarantee mo sa akin, 3 to 5 years lang. Yayaman ko ako. So, nagsimula ako 2012. Pagdating ng 2015, September 2015. Actually, hindi pa. June 2015. Kakauwi lang namin ng bahay ng fiancé ko, ex-boyfriend ko. Tapos tumawag ngayon si Pres. Sabi niya, bumalik kayo dito sa McDo. Kasi may pag-uusapan tayo. So, nag-commute. Nag-antay kami ng van. Pagdating namin sa McDo, ang pinag-usapan namin doon, sabi ni Pres, kaya mo nang mag-kotse. Anak ng tricycle driver. Ang sahod ay 3,000 kinsenas lang. Sabi ko, seryoso ba yan? Sabi ko, kaya mo nang mag-coaching. Sabi ko, magkano pa kailangan kong i-go? Sabi niya, i-drawing mo sa akin ang bubble heart mo. Ito ang bilog-bilog. Hindi ko rin yung naintindihan dati. Wala naman ako alam. Si Chini wala alam sa network marketing. Yung bilog-bilog